I'm sorry, please. Sasabihin ko naman talaga sa'yo lahat pero natakot ako. Sobrang natakot ako na baka magalit ka at iwan mo ako. Patuloy na pagpapaliwanag niya. Hindi kita kinalimutan noon dahil ang totoo, ikaw lang palagi nasa isip ko. Sinungaling ka, Di. Alam mo ba na buong-buo akong nagtiwala sa'yo? Wala akong pagdududa nung araw na umalis ka. Mahina sambit ko. Wala na talaga akong lakas dahil pakiramdam ko babagsak na ang katawan ko. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako ng sobra. Ako pa nga nagtulak sa'yo na umalis ka, di ba? Pinunasan ko ang pisngi ko. Hindi ko lang kasi akalain na magagawa ni Dustin sa akin ito. Buong-buo ako nagtiwala sa kanya. Please, pakinggan mo naman ang sasabihin ko, hon. Nagawa ko maglihim dahil wala naman yun. Wala lang sa akin yun. Si Grace, ayaw niya akong tantanan. Kaya nga gusto kong umalis tayo dahil gusto kong iwasan si Grace. Pero hindi niya ako tinitigilan. Palagi siyang pumupunta sa office ko at inaakit niya pa rin ako. Kaya naakit ka? Hindi. I swear to God, hindi ako naakit sa kanya. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa akin, ha? Natatakot ka nga pala na magalit ako sa'yo. Tama na, Di. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko ngayon. Huwag mo nang dagdagan. Alam mo ba kung anong gusto kong mangyari ngayon? Gusto kong maglaho ka na lang sa aking harapan. I'm sorry, hon, please. I'm so sorry. Lumuho dito sa aking harapan habang umahawak sa aking bewang at ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kamay ko habang hinahalikan nito. Tinula ko siyang palayo sa akin. That's enough. Let's end this. I want a divorce. Pinunasan ko muli ang aking pisngi dahil punong-puno na ng luha. Saka ko ito tinalikuran. Papasok na sana ako ng elevator ngunit nandilim ang aking paningin. Pagkatapos ay hindi ko na alam ang nangyari pa. Mommy! Niyakap ko ng mahigpit si Mom. Nakahiga ako sa patient bed. Walang lakas dahil hanggang ngayon umiiyak pa rin ako. Niyakap niya ako ng mahigpit saka hinaplos ang aking likod. Irish, you need to be strong for the baby and the kids. Napapikit ako ng mariin. Bakit ba palaging ganito na lang tuwing nabubuntis ako? Pero walang kasing sakit ang nararamdaman ko ngayon. Ang makita ang asawa mong may kandong na iba. Ang masakit pa, hindi mo alam kung hanggang doon lang ba talaga nangyari sa kanila. Paano kung masigit pa? Paano kung ginagawa rin nila? Sinapo ko ang noo ko dahil sa sakit na nararamdaman ko sa kasunod na naisip kong ginagawa rin nilang dalawa. Napailing ako at muling tumulo ang luha ko. Bakit niya ba pinagsisiksikan ng sarili niya sa akin noon? Kung sasaktan niya lang din naman pala ako. Mahigpit ko pa rin na niyayakap si Mommy. Parang ayokong bumitaw. Gusto ko lang yumakap sa kanya. Ang sakit pa rin kasi. Yung kailangan mong pumikit para mawala sa isip mo yung mga nakita mo. Pero mas lalo lang nagiging malinaw sa akin ang mga nakita ko tuwing napapapikit ako. Pakinggan mo si Di, anak. Baka totoo ngang inaakit siya ng babaeng iyon. Kung ano man yung paliwanag niya, sundin mo kung anong pinaniwalaan ng puso mo, anak. Payo ni Mommy pero muli akong napapikit at sa aking pagpikit, muling pumatak ng sunod-sunod ang mga butil ng luha ko. Kahit na anong akit pa ang gawin ng babaeng yun kung mahal niya ako, hindi niya magagawang patulan ng babaeng yun. Isa lang ang gusto ko, Mom. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Buo kong pagpapasya. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Mommy. Sigurado ka na ba talaga dyan, anak? Paano mga bata? Mawawalan sila ng ama. Hindi ko ipagkakait ang mga bata sa kanya para makikipaghiwalay ako sa kanya. Ang sakit kasi. Ang sakit-sakit na habang magkasama kami sa iisang bubong. Baka mabaliw lang ako dahil sa tuwing makikita ko siya. Magpa-flashback lang sa isip ko mga nakita ko. Mas tiyaka pa ako ng mahigpit ni Mommy. Nasa iyo ang desisyon, Irish.
Hindi na rin nakipagtalo pa si mommy at sinuportahan niya na lang din ang gusto ko. Mabuti na lang at walang nangyari masama sa ipinagbubuntis ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at dahil sa pagod, isa pa sa dahilan ng pagkawalan ko ng malay ay ang sobra kong pag-iisip. Yun ang sabi ng doktor kanina nang magising ako. Alam mo bang si Dustin na nagdala sa'yo rito? Siya rin ang tumawag sa amin para pumunta dito. Wala ko akong pakialam, mommy. After all, may kasalanan pa rin siya at hindi ko yun makakalimutan. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Mahirap nang ibalik ang tiwala na nasira. Wala na akong tiwala sa kanya, Mom. Tumagilid ako ng higa para talikuran ni Sumom at doon ko binuhos ang aking pag-iyak. Ilalabas ko lang ang lahat ng sakit at pagkatapos nito, mamumuhay ako ng normal na wala nang sakit pa na nararamdaman para sa lalaking minamahal ko. At minahal ko naman ng sobra. Nakakala ko mahal din ako ng sobra pero lulukuhin lang din pala ako. Third person's POV. Anong ginawa mo, Di? Tanong kaagad ni Ashley na makarating sa labas ng patient room na kinaroroonan ni Irish. Nasa labas lang si Dustin habang paikot-ikot ito na may nakataas na mga kamay sa batok nito. Hindi mapakali. Gustong pumasok pero pinagbawalan siya ng dad ni Irish. Kararating lang nila dahil tinawagan siya ni Irish kanina habang umiiyak ito. Sobrang nag-aalala siya sa kaibigan nang sabihin nito ang lahat ng dahilan kung bakit ito umiiyak. Sinabi sa akin ng mommy ni Irish ang nangyari. Sinabi rin ni Irish sa akin ang lahat. Bakit mo nilokong best friend ko? Akala ko pa naman. Hindi natuloy ang sasabihin niya na magsalita si Dustin. Mahal na mahal ko si Irish. Mahal na mahal ko siya. Tanging sagot ni Dustin. Kung mahal mo, bakit mo niloko? Sinaktan mong best friend ko, Di. Alam mo bang pinagmamalaki pa kita noon sa kanya? Ang sabi ko sa kanya, hindi mo siya kayang lokohin pero mali pala ako. Napailing sa Ashley. Maging si Aaron na nakahawak sa kamay nito ay masamang nakatingin kay Dustin. Pinagmasdan ni Dustin ang pagpasok ni Ashley sa pintuan na kinaroroonan ni Irish. Nagpaiwan si Aaron saka siya nito sinamaan pa ng tingin. Alam mo ba, nadaan sa ginawa mo, madadamay na naman ako. Ibubunto ni Ali ang galit niya sa akin. So fix it right. Be a man. Fix your family. Don't trade your family for a short-term pleasure. As your friend, that is my only advice. Aaron's advice before left him. Umupo siya sa tabi habang sapo ang kanyang noo. Irish POV. Pamukas ang pintuan pero hindi ko malang ito binalingan ng tingin. Dusty? Nang marinig ko ang boses ni Ashley ay kaagad ko sinulyapan ito. Kasama niya si Kuya Aaron. Lumapit kaagad ito sa kinaroroonan ko at niyakap ako ng mahigpit. Huwag mo na akong kumustahin. Ayos na ayos lang ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kasinungalingan. Hindi ako okay but hoping soon maging okay rin ako. Alam ko itatanong niya rin iyon kaya inunahan ko na siya. Natawa siya ng bahagya. Ikaw pa ba? Alam kong matapang ka kaya alam ko malalagpasan mo rin ang pagsubok na ito sa inyong dalawa ni Dustin. I don't want to hear that asshole's name, Best. Sorry. Iniwan muna nila kaming dalawa ni Ashley sa loob ng room na kinaroroonan ko. Anong plano mo? Tanong muli sa akin ni Ashley. Nag-isip ako ng mga ilang minuto dahil hindi ko alam kung anong plano ko. All I know now is to break up with a cheating asshole. Makikipag-divorce ako sa kanya. Walang pag-aalilangan na sagot ko. Sigurado ka na ba dyan? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko pagkatapos. Hindi ko na nga napigilan pa na mapaiyak na lang kaya naisubsob kong aking muka sa dibdib ng best friend ko. Ang hirap eh. Gusto ng isip ko na makapag-divorce sa kanya pero itong puso ko. Turo ko dito sa aking dibdib habang tumutulo ang luha ko. Ayaw niyang makisabay. Umiling-iling ako. Shhh. Hinaplos ni Ashley ang likod ko. Huwag mo na munang isipin ang mga bagay na iyan. Ang isipin mo na lang muna yung baby na nasa sinapupunan mo. Kapag stress ka, maapektuhan ang baby mo. Hindi na ako nakapagsalita. Maya-maya lang inarinig ko ang boses ni Danny at ni Daniel.
Nandito sila ngayon sa ospital. Mommy, narinig kong tawag ni Daniel sa akin at kumalas sa pagkakayakap sa akin si Ashley. Daniel, tawag ko rin dito. Kagad itong tumakbo palapit sa akin at niyakap ako. What happened to you, Mom? Kagad na tanong nito. You're going to have a baby brother. Magiging kuya ka na, baby. Ito na lang ay sinagot ko sa anak ko dahil hindi ko naman pwedeng sabihin na dahil sa kanilang daddy, kaya ako nandito sa ospital. Nanlaki ang mga mata nito at ang laki rin ng ngiti ni Daniel. Talaga mo? Halos hindi pa ito makapaniwala. Tumangutango ako kaya naman nagtatalo nito sa tuwa. Yay! I'm going to be a big brother! Yes! That's my dream! Nagtatalon pa rin ito sa tuwa. Sinulyapan ko si Danica. Hindi ko na maitatago ang totoong nangyari dahil malaki na ito at baka sa mga oras na ito ay alam na nito ang nangyari. Hindi man lang nga ito nagulat. Pinagmasdan ko na lang ang aking bunso kung gaano ito kasaya na magkakaroon na siya ng kapatid. Ate, hindi ka ba masaya magkakaroon na tayo ng kapatid? Gusto ko boy para maglalaro kami ng car-car. Masayang-masaya na tanong ni Daniel sa atin niya. Hindi sumagot si Danica. Alam ko na, sinabi na sa akin ni Mamita. Kanina pa ako nagtatalon sa tuwa. Napagod na nga ako eh. Sa wakas napangiti din ito. Akala ko kasi alam na nito ang nangyari. Halika kayo rito. Pinalapit ko silang dalawa. Sabay naman silang lumapit sa akin at niyakap ako. After one day, lumabas na ako ng ospital. Kasama ko sa van ang dalawang anak ko at si Mom. Habang nagmamaneho si Dad. Wala si Kuya Harold. Kung nandito lang siguro yun, baka sinugod niya na naman si Dustin. Napagpasyahan kong dumiretso na muna sa bahay namin ni Dustin. Aayusin ko lang ang mga gamit ko pero aalis din ako kasama ang mga bata. Anong plano mo anak? Sasabihin mo ba sa mga bata? Baling sa akin ni Mommy. No matter what secret you keep from the children, Irish, they will know. And they will also know what is happening between you and their father. Sabat ni Daddy. Sinulyapan ko ang dalawa na mahimbing na natutulog. Hindi ko alam kung sasama sa akin si Daniel. Mas close niya ang daddy niya kaysa sa akin. Si Daddy naman, palagi niyang hinahanap ang daddy niya kapag hindi niya ito nakikita. Kaya mahirapan ako sa sitwasyon na ito kapag lumipat na kami sa ibang bahay. Gabi na kami nakarating sa bahay. Nadatnan pa namin na nasa labas ng bahay sa Dustin na tila nakatulog na iyon doon. Tila naghihintay. Daddy! Sigaw ni Daniel. Tumakbo itong palapit sa kanya. Bakit nga pala wala si Daddy kanina sa ospital mo? Ito na nga't nagtanong na si Danica. Ano kasi? May inaasikaso siyang importante sa office. Alam mo naman na Daddy mo palaging busy. Sa bagay, pero dapat nandun siya sa ospital kanina. Nakangusong sabi ni Danica. Muli kong hinarap si Mommy at Daddy. Okay na po ako, Mom, Dad. Pwede na ho kayong umuwi. Sigurado ka? Pag-aalala ni Mommy. Tumangutango na lang ako. Tawagan mo kaagad na Daddy mo kapag kailangan mo magpasundo. Okay po, Mommy. Naglakad si Daddy palapit sa kinaroroonan ni Dustin. Nakapasok na kasi ang mga bata kaya hindi na maririnig ng mga ito kung may pag-uusapan man silang dalawa. Lumapit naman kami ni Mommy. Nasa harapan ko si Dustin pero wala akong gana na sulyapan man lang ito. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang aking paningin. Dad, sambit ni Dustin. Si Daddy ang tinutukoy niya. Mommy, papasok na ako sa loob. Sige anak. Nauna na ako sa loob kaya hindi ko na alam kung anong pinag-usapan ni Dustin at Dad. Bakit na ako nang marinig kong bumukas ang main door? Napalingon ako doon pero kaagad ko rin binaling sa harapan ng aking paningin nang makita ko si Dustin iyon. Irish, tawag niya ngunit hindi ko siya nilingon. Narinig ko ang mabibilis na hakbang nito palapit sa akin. Ako naman ay sinubukan ko na rin na ihakbang ang mga paa ko para hindi niya maabutan. Irish, naabutan niya ako. Ang kapal na muka para hawakan ng kamay ko. Walang gana na tinignan ko ito at napahinto sa paglalakad. Anong kailangan mo? Walang gana na tanong ko. I need to explain everything. I will tell you all the things I haven't told you. It's too late, Di. I don't want to hear anything from you.
Dahil nahuli kita kaya maghuhugas kamay ka. Irish, please. Kung gusto mo puntahan natin si Grace ngayon din. Ngayon din patutunayan ko sa'yo na ikaw lang ang mahal ko. Na walang mas higit pa na nangyari sa amin dalawa ni Grace. Muli niya na namang hinawakan ang kamay ko. Winakli ko kaagad dito. Hindi mawawala ang galit ko sa mga patunay na sinasabi niya. Hindi ka ba nakakaintindi? Bingi ka ba? Sinabi ko namang ayokong marinig lahat ng sasabihin mo. Kung sinabi mo sa akin na maaga, hindi sana aabot sa ganito. O baka naman plano mo talagang magsinungaling. O baka naman nagustuhan mo yung haplos sa talik na makatinghigan na yon. Tumaas ang boses ko. Umalingaw-ngaw sa hagdanan. Napatingin ako sa paligid. Baka kasi biglang lumitaw ang dalawang anak namin at makita nilang nagtatalo kami. But soon, malalaman din nila dahil hindi rin ako magtatagal sa bahay na ito. Bukas na bukas rin ay aalis na kami rito. Even if you don't want to listen to me, I will still tell you why or how Grace was sitting on my lap when you got up with us. Go ahead. Maybe someone will listen to you. Tinulak ko itong palayo sa akin. Wala siyang nagawa kundi panoorin ako naglakad palayo sa kanya. Papasok na ako sa kwarto nang marinig ko naman ang boses ni Dustin. Nakasunod pala siya sa akin. Binuksan ko kaagad ang pintuan ng kwarto ngunit kamalas-malasan. May lahi yatang kabayo ang lalaking ito sa bilis niyang makalapit sa kinaroroonan ko. Hinarangan ng kamay niya ang pintuan kaya hindi ako tuluyang nakapasok. Ano po bang kailangan mo? Walang gana pa rin na tanong ko. Ayoko siyang tingnan, kaya sa ibang direksyon ako nakatingin. Please, hon. I'm sorry. Please forgive me. I'll do anything you want. Just forgive me. Umalis ka sa harapan ko. Yun lang ang gusto ko. Kung wala ka nang sasabihin, pwede bang umalis ka na sa pintuan? Hindi ako aalis galit na hinarap ko ito. Wala akong ibang nararamdaman ngayon para sa kanya kundi galit. Huwag mo nang dagdagan pa ang galit ko, Dustin. Bakit hindi mo nalang suyuin ang babae mo? Nasigawan ko na naman ito. Mommy, nag-aaway ba kayo ni Daddy? Kaagad nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang boses ni Daniel. Kaagad ko ibinaling ang paningin dito. Palapit ito sa amin. Baby, kanina ka pa ba dyan? Of course, hindi kami nag-aaway ng daddy mo. Nag-uusap lang kami. Dahilan ko habang patingin-tingin sa reaksyon ni Dustin. Kung hindi talaga kayo nag-aaway, kiss mo nga si Daddy. Pambihira naman din niya. Sa dami na ipagagawa mo sa akin, yun pa talaga. Baby, hindi pwede. Hindi pa nagbabrush ng teeth sa mommy. Dahilan ko na lang. Daddy, kayo na lang po. Kiss niyo po si mommy. Titingin pa lang ako kay Dawson nang bigla niya akong halikan sa labi. Hindi ako nakailag dahil sa bilis ng pagkilos nito. Sinamaan ko siya ng tingin. Kung wala lang sa aming harapan, si Daniel, sinuntok ko na ito para matauhan. Ginawa niya pandahilan ng request ni Daniel para mahalikan ako. Pagkatapos niyang ilapat sa iba labi niya, may gana pa siyang idampi yun sa labi ko. Sa inis ko'y hinila ko si Daniel papasok sa kwarto at muling hinarap si Dustin nang makapasok na si Daniel. Hindi mo magagamit ang mga anak natin, Dustin, para hindi ako aalis dito sa poder mo. Huwag mong gamitin ang anak natin. Tila pabulong, ngunit madiin na pagkakasabi ko sa kanya. Dustin's POV. How many times have I gotten out of bed? Here, I slept in the guest room and while I was lying down, Irish words flashed back in my mind. It's a good thing she went home. I thought she would never come home because she was so mad at me. Hindi niya naman siguro ako magagawang iwan dahil sa anak namin. Kaya nagpaulit-ulit na lang sa akin ang huling sinabi niya sa akin kagabi. What if she leaves me? What if... Hindi ko na ituloy ang mga nasa isip ko dahil sa alarm clock na nag-iingay sa tabi ko. 6:00 na pala ng umaga. Hindi ako nakatulog. Lumabas kaagad ako ng kwarto para daanan sa Irish sa kwarto namin. Nakaawang ang pintuan kaya't pumasok na lang ako. Hon? Tawag ko ngunit wala akong narinig na ingay man lang kahit sa banyo. Wala rin si Daniel. Ang alam ko, dito si Daniel natulog kagabi. Irish? Daniel! Hon! Muli sunod-sunod na tawag ko. Nang makitang nakabukas ang closet ay kaagad ko nilapitan nito at ganoon na lang ang pagbagsak ng mga balikat ko nang makitang wala na doon ang mga damit ni Irish. Shit! My heart beat faster.
I immediately walked through the door and hurried to Danica's room, but my shoulders slumped when I saw that Danica was no longer there and even her belongings were gone. Sinabunutan ko na mahigpit ang aking buhok. Tila nag-ikot sa aking paningin ang apat na sulok ng kwarto. Baka maabutan ko pa ang mga ito. Kaagad kong tinakbo ang pintuan at halos liparin ko na rin ang hagdanan. Manang, nakita niyo ba ang mag-iina ko? Habol ang aking hininga sa mga oras na ito. Sir, kanina ko pa po nakita sila, ma'am. Umalis po sila dala ang kanilang mga gamit. Inaantok pa nga po sa Daniel eh. Si Danny naman tila nagtatalo sila ni Ma'am Irish. Shit! Hindi! Masasiraan yata ako ng ulo dahil sa pag-alis ng mag-ina ko. Masisira ang pamilya na binuo ko nang dahil lang sa desisyon at pagsasinungaling ko. Mawawala lahat ng pinag-irapan ko. Irish! Sambit ko habang nagmamaneho. Hindi rin mapakali ang mga kamay ko. Nanginginig dahil sa kaba na nararamdaman ko. Baka tuluyan na nga nila akong iwan. Irish, please, pick up your phone. Kanina ko pa tinatawagan ng asawa ngunit hindi ito sumasagot. Ring lang ito ng ring ngunit walang dumadampot. Irish, please, answer my calls. Ilang ulit ko nang hinilot ang aking noo at kahit malamig sa loob ng aking kotse ay pinagpapawisan pa rin ako. Please, please, hon, answer. Don't leave me, please. Naibuto ko na lang ang aking phone dahil hindi naman sinasagot ni Irish ang aking mga tawag. Third person's POV. Unang pinuntahan ni Dustin ang bahay ng mga magulang ni Irish ngunit wala ang kanyang mag-ina roon. Sunod naman ay sa bahay ni Aaron ngunit wala din ang mga ito. Tom, where can I find you? He hit his steering wheel hard. When he got home, Manang Lila immediately greeted him to give him the envelope she was holding. What is it, Manang? Walang gana na tanong niya dito sa kinuhang envelope. Hindi ko alam, senyorito. Kaagad niyang binuksan ang envelope at tumambad sa kanyang paningin ang pinakaayaw niyang makita at mangyari. The annulment paper with Irish signature. He shook his head as he slowly sat down on the floor. No. Senyorito, ano pa nangyari? Nag-aalalang tanong ni Lila. He closed his eyes tightly before finally tearing up the annulment paper he was holding. I won't sign it, Irish. I won't let us be separated. I will fight for our marriage no matter what. I will find you and the children. Irish POV. Bakit kailangan natin magtago kay Daddy? Sigaw ni Danica na kaagad ko naman tinakpan ng bibig. Nandito kami sa underground sa bahay ng family ko. Nakiusap ako kay Mami na wag sabihin kay Dustin na nandito kami. Hindi niya rin alam itong underground kaya kahit anong halugog pa niya sa buong bahay ay hindi niya kami makikita. Saka ko na paliliwanag sa'yo. Sagot ko saka ko sinulipan si Daniel na panay na ang iyak. I need to know right now, Mom! Parang masamang tao si Daddy na kailangan natin pagtaguan. After all, he's still my daddy. You don't have to hide us from him. Sorry, Mom, pero kung may galit ka kay Dad, huwag mo na kami idamay ni Daniel, please. I need Dad. Look at Daniel. He was crying because he wanted to see Daddy. Pakikipagbangayan ni Danica sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko sila kayang ilayo sa daddy nila. Kahit na anong gawin ko, hinahanap pa rin nila ito. Sino ba naman ang hindi malapit sila sa kanilang ama? Nilapitan ko si Daniel at niyakap ito. Psst! Stop crying, baby. Mas niyakap ko pa ito ng mahigpit ngunit hindi pa rin ito tumitigil. Omi, gusto kong makita si Daddy. Umiiyak na pakiusap nito sa akin. Tumulo ang luha ko dahil nakikita ko sa mga mata ni Daniel ang pagkamis niya sa dad niya. Baby, muli ko itong niyakap ng mahigpit. You see, Mom? Daniel was crying because he wanted to see Daddy. So please, Mom, let's just go home. Lumipat sa kinaroroonan ko si Danica. Kailangan ko na siguro ipaliwanag kay Danica kung bakit kailangan namin umalis at lumayo sa bahay na iyon. Hindi ko pa kasi kayang makasama si Dustin sa iisang bubong. Sa tuwing nakikita ko siya, kumukulo lang ang dugo ko sa galit at paulit-ulit na nagpa-flashback sa isip ko ang mga nakita ko sa office. Nang masigurado kung wala na si Dustin ay lumabas na rin kami.
Ibinigay ko si Daniel kay Mommy. Bakit umiiyak si Daniel? Tanong kaagad ni Mom. Umiiyak ito dahil nakita niya ang kanyang daddy sa bintana bago kami bumaba sa underground. Umita, bakit kailangan namin magtago kay Daddy? May nagawa ba siyang kasalanan? May ginawa ba siyang masama? Hindi matigil ang mga katanungan ni Danica sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanya. Nagagalit siya sa akin dahil sa biglaan namin pag-alis ng bahay. Nagtatalo pa nga kami kanina habang pababa kami ng hagdanan. Irish, you need to explain to your daughter. I know she can understand why you left. Why you are mad with their father. She also needs to know the truth. You can't hide it from your kids, especially to Danica. Payo sa akin ni Mommy. Anong kailangan o dapat kong malaman, Mamita? Your mom will explain to you. Maiwan muna namin kayo. Paalam ni Mommy. Napatingin ako kay Danica kaya nagkasalubong ang aming paningin. Mommy, ano dapat ko pong malaman? Please tell me, what happened to you and Dad? Puno ng pag-aalala na tanong niya sa akin. Dinala ko siya sa couch at doon kami napaupo. Huminga ako ng malalim dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya or patuloy ko nalang ililihim sa kanya lahat. Listen to me, Danny. Kaming dalawa na daddy mo ay hindi na pwedeng magsama. Biglang kumunot ang kanyang noo. Pero bakit, Mom? Anong dahilan? Bakit hindi pwede? Ang alam ko po, kapag kasal na dalawang tao nagmamahalan, hindi na po sila pwedeng maghiwalay. Hindi mo na ba love sa Daddy? Meron ka na bang ibang mahal, Mommy? Umiling-iling ako at tumulo na naman ang mga luha ko sa nasabi ni Danica. Ano pong dahilan, Mom? Please, I need to know. Ang daddy mo. What about Daddy? Meron na ba siyang ibang mahal? Napapikit ako sa nasabi ni Danica. Ang sakit marinig ang katagang meron ng ibang mahal si Dustin. Niyakap ko na lang si Danica ng mahigpit. Hindi ko masabi sa kanya dahil ayoko naman na magalit siya sa daddy niya. Isang linggo na lumipas ngunit ganoon pa rin. Araw-araw umiiyak sila Daniel at Danica. Hindi na rin nakakapasok sa school si Danica. Ang laki ng epekto sa kanila ng aking naging desisyon. Hindi ko naman kayang makita araw-araw na ganito ang mga anak ko. Nalaman ko rin na pinapahanap kami ni Dustin pero hanggang ngayon wala pa rin siyang idea na nandito lang kami sa bahay ng mga magulang ko. Pabalik-balik siya dito paminsan-minsan pa nga ilasing ito na pumupunta. Nasabi rin sa akin ni Mommy na umiiyak ito habang kausap si Daddy. Nagawa pa niyang umiyak pagkatapos ng panloloko niya. Pero kahit na anong pilit sa akin ng mga bata na gusto nila makausap ang daddy nila, hindi ko ito pinapayagan. Siguro selfish ko sa mga oras na iyon. Mga anak ko inilalayo ko sa daddy nila. Hindi ko man lang nakita kung gaano sila kasabik na mayakap ang kanilang ama. Nag-empake ako ng mga gamit nang marinig kong nagsisigaw sa labas si Danica at Daniel. Mommy! Mommy! Bakit ang ingay ng dalawa? Tumatakbong pumasok sa loob ng kwarto si Danica. Mommy, si Daddy nasa labas! Tuwang-tuwa na sigaw nito. Kaya masayang-masaya si Danica dahil alam nilang babalik na kami sa bahay. Nakapag-desisyon na kasi akong bumalik na kahit para sa mga bata na lang ang desisyon kong ito. Napagpasyahan kong hindi ko dapat pinapahirapan ang mga anak ko. Kung mahirapan man ako na makasama sa iisang bubong sa Dustin, ayos lang sa akin. Huwag lang ang mga anak kong sabik na makita nila ito. Gagawin ko ito para sa mga bata. Omi, papapasukin na namin sa Daddy. Paalam ni Danica. Sinilip ko ito sa bintana. Umuulan pala at nakita kong nakatayo doon si Dustin na tila naghihintay na pagbuksan siya ng mga tao rito sa bahay. Parang wala lang sa kanya na basang-basa na siya sa ulan. Hindi ko pa sana ito papapasukin dahil kulang pa yung mga nararanasan niya pero itong si Danica, gustong-gusto nang papasukin ng daddy niya. Ikaw ang bahala, Danica. Buksan mo at papasukin man daddy mo. Hindi ko na nagawa pang pagbawalan ito. Habang nag-iempake pa rin ako, kunti lang naman itong dadalhin namin pabalik dahil ipadadala na lang daw nila Mommy yung iba kong mga gamit. Anak, nasa labas na si Dustin. Basang-basa yung damit niya. Ilagay mo na ito sa kanya at pauutos ko na lang ang pag-iempake niya mga gamit niyo. Mommy, alam niyo naman po na ayoko muna kausapin na lalaking yun. Anak, sa mag-asawa naroon yung tampuhan, selos at galit pero hindi mo pa rin maitatanggi sa sarili mong mahal mo pa rin ang asawa mo. Kung may problema pag-usapan ng maayos, hindi tinatakbuhan.
That is the only way para guminahawa yung nararamdaman mo. Do you remember before? I also had a problem with your dad. But I listened to him. I gave him a chance to explain and I gave him a second chance. Hope you do the same for Dustin. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero magkaiba tayo ng problema mo. Si Dustin nagkaroon ng babae. Hindi mo pa naman alam ang totoo nangyari, anak. Mas mabuti pa na harapin ninyong dalawa yung babae. Mag-usap kayo. Kailangan niyang kausapin ng babae sa harapan mo mismo. Kapag nagawa ni Dustin iyon, doon mo malalaman ang lahat, anak. Doon mo rin malalaman kung talaga seryoso si Dustin sa paghingi ng tawad sa iyo. I deeply sigh.